Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni General Orlando De Leon. Tungkol ito sa dual citizenship ni Defense Secretary Gilbert Teodoro, na sabi niya na isurrender na daw niya ang kanyang passport, Maltese passport. So European citizen pala si Secretary Teodoro. So ito ang sabi ni General Orlando De Leon. Gibo, you have a lot of things to explain. First, why do you have to apply and gain Maltese citizenship? What was that for? Second, is Filipino citizenship not enough for you? Third, why were you not so upfront with us Filipinos? Awareness of your dual citizenship was made widely known just yesterday. Otherwise, it could not have been such a big issue. Yes. Kung noon, sabi niya 2021 na surrender niya na eh. Kung noon pa sinabi na sana, edi walang issue. Nung bago daw siya ma-confirm ng Commission on Appointments, napag-usapan na rin daw yan ng una. Na banggit daw niya, parang ganun. Bakit hindi na isa publiko? Bakit kahapon lang? Nang dahil sa article ng Manila Times. So, di ba nakakapagtaka? So, dito, isinare ni General De Leon ang post ng isang retired general din, si General Alex Paul Montiagado. Ito, from a concerned citizen. So may open letter para kay Secretary Gilbert Teodoro. Pakinggan natin punto by punto. Ang ganda itong sinasabi ng from a concerned citizen. Kung renounce na ang Maltese citizenship ni Gibo, pwede ba niyang ipakita ang Maltese passport niya na may tatak na cancel? Yun nga. Kasi statement lang ang sinabi ng DND spokesperson. Cancel na. Ganun lang. Para mas kapanipaniwala, magpakita sila cancel. Di ba? Yung mga passport natin, cancel. US passport, cancel. Pakita lang. That's number one, di ba? Napakadali. Kung totoong na-cancel. Also, pwede ba niyang ipakita sa public ang record in Malta that he had truthfully renounced his Maltese citizenship because Malta government has not removed his name from the list of prominent people who have acquired Maltese citizenship? Klaro. May nabasa akong post ni Professor Ana Balindugoy. Magkaiba daw yung isinorender mo ang passport mo at saka renounce mo ang citizenship. Magkaiba daw yun. So pwede mong isinorender ang passport, kaya lang hindi mo pa sinorender o hindi ka pa nag-renounce ng iyong citizenship. Sinasabi ng concerned citizen na ito, doon sa listahan sa Maltese government, nandun pa rin ang pangalan ni Secretary Gilbert Teodoro. Anyway, binabasa ko lang ito Lastly, saan napunta ang assets, investments niya doon sa Malta? Because in acquiring Maltese citizenship will cost more than 39 million minimum, including procurement of real estate properties in Malta. Are these declared in his previous and current SALN? The public needs to know these facts. Galing, no? Kasi itong style ng Maltese government, medyo kakaiba. Kini-question ng European Union, di daw maganda. Kasi pag may pera ka, minimum 39 million, mag-invest ka lang doon sa Malta, Maltese citizen ka na. O yun ang ginawa ni
Secretary Gibo Teodoro. So kung totoong ni-renounce niya na yung kanyang citizenship, saan napunta ang kanyang investment? Nakalagay ba doon sa kanyang previous and current salary? Correct. May punto di vista. Yan. Dagdag pa ng concerned citizen. He is also trying to divert the issue by linking it to China. What China has to do with this application for multi-citizenship? Did China pay him to apply for citizenship? He should not divert nor blur the issue by dragging China into it. In fact, it is the highest form of treachery and cowardice that he keeps on instigating China. Yun pala, pag nagkagulo, ito, matindi. Pag nagkagulo, tatakbo lang siya sa Malta. Nang hahamon siya ng giyera sa China, yun pala, nakahanda ng withdrawal area niya sa Malta. Galing! Oh, di ba? Gera. Ang tatapang nila. Pag nagkagera, tayo maiwan dito. Wala tayong ibang citizenship eh. Wala rin tayong pera, wala rin tayong magastos. Sila, ayun, may multi-citizenship, takbo lang doon. Safety na sila. Tayo, nasa laylayan, kawawa, maiwan, mapulbos sa missiles ng China. Grabe, oh. The issue, sir, is not just on the legal dimension. How about the moral and ethical dimension? Good afternoon, sir. Galing. So sana ito masagot, di ba? Masagot. Magbasa tayo sa mga comments. Joseph Advencola, because Malta is where he's going to escape when BP Sara will go after his tail in 2028. Ricardo Anacleto, once your credibility is in question, I guess you better step down, Mr. Secretary, for the good of the service. Hindi pwede yan. Hindi mangyari yan. Yung delikadesa sa Philippine politics, no way. Sa ibang bansa, pwede. Resign ka agad. Kaya lang sa mga ganitong sitwasyon na. Kibit balikat lang yan. Ronald Simera, Gibos dual citizenship is distraction from the admin, obscuring the U.S. autopsy report on Tan Toco's death. I don't know kung totoo ba yan. Anyway, sana masagot itong mga tanong na ito ng concerned citizen. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tahanan ang tribong Talandig. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mo na ni si Kuya, tagaan og send aron makabalay siya. Salamat sa gihatag nga sin. Hindi na gid kumaulanan. So abot na gyud siya sa iyang balay. So karon mo na ni ang itsura sa balay ni Kuya. Nga gatuluan na gyud siya na nay mga uslot sa iyang balay. So mag-atop na gyud si Kuya karon. Tayo sa video og sa mga viewers, natuntang murakan pa ilang matabangan. Pasok ka. O karon human na gyud ang atop ni Kuya. Nag-atop na gyud siya. O karon Kuya, unsa imong masulti nga natagaan na mo yero nga nakaatop na gyud mo? Ay salamat kayo sa Ginoo ug sa video ug sa mga supporters sa kaniyang vloga. Ug sa mga vlogs. Salamat lang kung dako nga natupad gyud akong abuhan.
Sige at ate og kuya, salamat kaayo.